Ellie! Ilang ulit na sigaw ni Neb habang pinapaputukan ang papalayong chopper. Ellie! Neb! Ani Dax sabay agaw ng baril sa kanya. Galit niyang hinarap ito at binawi ang baril. Muli siyang nagpaputok ng paulit-ulit. Stop it! Muling saway ni Dax. Are you out of your mind? Itatakas nila si Ellie. Give me that! Sigaw niya at itinulak si Dax. Kaya nga hindi mo dapat pinapaputukan. Paano kung napuruhan mo at sumabog ang chopper? Galit na sa agap ni Dax sa kanya. Natigilan si Neb. Hihingal-hingal siyang tumalikod kay Dax at sinabunutan ng sarili. He really felt frustrated. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil hindi niya nabawi ang kanyang asawa. Kausap ko na si Nitos. He's trying to track the chopper. Sukat nang marinig ang tinig ni Rio ay umahon ang galit sa kanya at marahas na hinarap ang kaibigan. Where the hell is your support? Akala ko ba tutulungan tayo ng kaibigan mo ha? Where the hell are they? Puno ng galit niya ang tanong kay Rio. A bit late, nasa baba sila. Mahinahon pa rin ngunit mariing sagot ni Rio. Pwes, sabihin mo sa kanila, umuwi na sa amo nila. They are useless. Walang kangiti-ngiti niyang sabi, sabay tinalikuran si Rio. Mabilis sa mga pangyayari, Neb. Si Dax. Isa ka pa. Agap niya at ito naman ang hinarap. Wala kang sinabi na hawak nilang asawa ko. Dahil hindi ko alam. They are in the middle of operation when I arrived. Nalaman ko lang location 2 hours ago. Paliwanag ni Dax. Then you failed. What? Gulat at tuluyan ang napikon si Dax kaya sinugod siya nito at inundayan ng suntok. Tumama iyon sa kanyang panga na hindi niya inilagan. Alam niya nasaktan siya. Ngunit mas nangibabaw ang sakit sa kanyang dibdib dahil sa nabigunan naman siyang iligtas si Emily. Dax. Si Brian. Tiningnan lamang niya ang mga ito sa kamuling tumalikod. Napakabigat ng kanyang pakiramdam. Akala mo lagi ikaw lang nahihirapan sa lahat ng to. Narinig niyang sabi ni Brian kaya muli niyang hinarap ito. Brian. Aniya sa kalubusang lumapit. Nakipagsukatan siya ng tingin. When was the last you fall in love? Nagmahal ka na ba? Natakot ka na ba? Takot para sa taong pinakamamahal mo. Na sa bawat segundo, gusto mo nalang malagutan ng hininga dahil wala kang magawa para iligtas siya. Wanted to crush every single thing because you are hurting. Na sinisisi mo ang sarili mo at nagtatanong ka kung bakit kailangan mangyari ng lahat ng nangyayari. Ha? Brian, naramdaman mo na ba yun? Tell me, are you willing to live this hell life just to be with the one you love? Bawat salitang namutawi mula kay Neb ay tila punyal na kublit na lumalaslas sa kanyang puso. Masakit isiwalat ng sariling bibig ang katotohanan para kay Neb. Masyado niyang mahal ang kanyang asawa upang hindi manliit sa tuwing mailalayo ito ng masasamang taong nais alayo sa kanya. May kanya-kanya tayong impyernong gustong takasan. If you think saving your wife could mean the world to you, so be it. Pero sana, huwag mong kalilimutang hindi mo magagawang mahalin ng totoo si Emily kung wala ang mga taong tumutulong para manatili kayong buhay. Protektahan din namin siya at poprotektahan pa kung kinakailangan. Just don't always put the blame on us. Kung ayaw mo pati kami, ay mawala sa'yo. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya ni Brian. Sumunod si Dax. Ay muli, naiwan na naman silang dalawa ni Rio. Hintayin muna natin ang coordinates ni Nitos bago tayo kumilos. Ani Rio na makalapit sa kanya. Siya naman ay kinuha ang cellar sa secret pocket ng vest niya. Iniabot niya iyon kay Rio. At ganoon na lang ang relief sa mukha ng kanyang kaibigan nang makita ang cellar. Ang cellar guys! Lubos ang tuwa ni Rio. Malaki ang maitutulong nito para mabawi natin si Emily. Si Ellie mismo ang umagaw kay Arkinyan, saka inihagi sa akin. Sagot niya. Natigilan si Rio. Ano? Paano nangyari yun? Ibig sabihin, may alam siya tungkol sa cellar? Pero sa nung huli kami nag-usap, ay hindi ko lubos na naibrief sa kanyang tungkol dito. Wala siyang siglang umaling sa kalumakad palayo. Pareho lamang sila ng tanong ni Rio. I don't know. Let's go. It's DNA based. Ano? Hindi lubos na naintindihan ni Neb ang sinabi ni Nitos. Kasalukuyan silang nasa bagong headquarters nila. Kaagad nilang dinala doon ang cellar at sinubukang i-encrypt. It is how it was programmed. Yung DNA na convert sa mga codes para i-program ang cellar.
Ani Nitos. So, paano yun? Tanong niya sabay tingin sa cellar. Blood sample lang kailangan para mabuksan. Ganun? Parang ganun na nga, pero hindi pa rin. Sagot ni Nitos. Diskumpiyado siyang lumingon sa kausap. Ayusin mo sagot mo. We need to figure out the password. We're running out of time. Umikot naman ang mga mata ni Nitos. Wala tayong mariretrieve na password dahil wala naman talaga. Ano? Sandaling nag-isip si Nitos. Natapos ko ng encryption. I cannot decode anything. Nasolve ko na lahat. I even hacked the chip of this metal. Pero hindi ko pa rin mabuksan. Anong gagawin natin? Paano natin mabubuksan ang cellar? Okay. Ani Nitos sa kahuminga ng malalim. Tingnan niyo to. Pinagulong nito ang kanyang swivel at hinarap ang isa pa nitong set ng monitor. Sumunod sila ni Rio. The systematic process of this box was conceptualized by molecular scale. Parang gawa ito sa molecules, atoms, or that nanometer na tinatawag, and they assemble themselves chemically. That is, by means of molecular recognition. And have said that those components came from a one particular nanometer or iisang pinagmulan para ma-convert. Yun ang DNA. So, ito ang human representation ng cellar. We have entered phase 1. Meron na tayong details para makompare kung kaninong system gawa ang cellar. We just need to match it up. Pinagmasdan ni Ned ang monitor. Naroon ang virtual anatomy ng isang tao. Kumunot ang noo niya. Bakit parang babae yung hitsura nito? Aniya sabay turo ng nasa monitor. Narinig nila ang pagtawa ni Rio. Baka mas focus siya kung ganyan nakikita niya. Alam mo na. Tinutusan niya si Nitos dahil sa sinabi ni Rio. Ouch! Gulat at galit na lumingon si Nitos sa kanya. Para saan yun? We are in the middle of the war here, weirdo. Nagagawa mo pang magpantasya? Hell no! Pagalit na sagot nito. Ganyan ang hitsura dahil yan ang result ng matching ko. Meaning, babae ang pinanggalingan ng DNA sample. Damn it! Gusto niyo bang tulungan ko kayo? Torture to ha? Nakatingin sila ni Rio. Umangat lang ang kilay ng kaibigan niya. Muli niyang nilingon ang monitor. So, what's next? I studied the cellar. May natrace akong activity. Tulad ng isang tawang function, since tawang pinanggalingan nito. I traced a bit. Tumingin sa kanya si Nitos. Tinatanong nito kung naiintindihan niya ang sinasabi nito. Umiling siya. Ituloy mo na lang. Nagbuga ito ng hangin sa kamuling pumindot sa keyboard. Kung pamilyar kayo sa bomba, yung time bomb, of course, we are aware, weirdo. Agap ni Rio. Umismid naman si Nitos. Sinisiguro ko lang. Wait. Tumingin ito kay Rio. I'm your freaking genius guy here, and I don't allow bullying me. Umikot lang ang mga mata ni Rio na parang sinasabing magpatuloy na lang si Nitos sa pagpapaliwanag nito. Sige na, ituloy mo yan. Sabi na lang niya. Sabi ko nga, walang password, pero nakalock. Yung bit na sinasabi ko nagsasara sa cellar. Okay. Aniya. Ikinumpara ko ang bit. Ani nito sa katumayo. Kinuha nito ang cellar. See this? Nagbiblink, diba? Tiningnan niya ang itinuro nito. Sa gilid ng cellar ay naroon ang maliit na ilaw na kulay pula. Nagbiblink nga iyon. The blink represents the beat. As long as it is blinking, it means it is locked. Ibig kong sabihin ulit, it's beating. So, kailangan itigil ang beat na sinasabi mo para mag-unlock? Ani Rio. Yes. Sagot ni Nito, tsaka tumango. Kaya mong gawin yun, di ba? Aniya kay Nitos. Umiling si Nitos. Hindi. Ano? Bakit? Pagtataka niya. Nakita ni Neb ang frustration mula kay Nitos. Alam nilang nahihirapan din ito. Ngunit alam naman ni Nitos na ito lamang ang makakatulong sa kanila. Inilapag muli ni Nitos ang cellar. Hindi ko ma-identify ang beat. Sinubukan ko na siyang hanapin through online para ma-match pero wala akong makita. It is connected but not virtually. Paano nangyari yun? Si Rio. The cellar is running remotely. Base yan sa analysis mo. Paano hindi mo mahanap ang beat? Siguro nakatago rin yun kagaya ng cellar. May keeper din yun. I suppose. Signal. Ganon. Hindi mo mabahanap yun? Hindi ka agad sumagot si Nitos.
Palipat-lipat lamang ang tingin nito sa kanila ni Rio. Kaagad niyang naramdaman ang pag-aatubili nito. Come on, Nitos. You are too genius not to know everything. Malakot pa sa bulate ang utak mo. You're lying. Alam kong alam mo kung paano mabubuksan ng cellar. Sabi niya. Hindi pa rin tumugon si Nitos. Kasunod niyon ay nakarinig sila ng pagkasa. Saka sila napatingin kay Rio. May hawak na itong isang G-lock. You better spill it out, weirdo. We're losing time and patience here. Sabi ni Rio. Natawa lang si Nitos. Wow, natatakot ako. Sabihin mo na lang kasi. Alam kong kaya mong patigilin ang beat dahil alam mo kung nasan yun. Hindi nga. Ulit na sagot ni Nitos. Nitos, I'm warning you. Agap niya. Hesitantang tinging ipinukol ni Nitos sa kanila. Tumalikod ito at muling humarap sa monitor. Ini-enlarge nito ang anatomy image. This image is the cellar itself using nanotechnology. Na-image ang anatomy na to para maging box kagaya ng cellar. Ang katawan ng mismong box. Ang data or yung information na kailangan natin ay ang memories niya. It was in the brain. At ang heartbeat ang lock. Ano? Ni Rio at lumapit sa kanila. Ibig mong sabihin buhay ang cellar? Yeah. Hard to believe, but it is what I've learned. Nagulat din ako. Actually, I am receiving a signal. I'm sorry. Nagsinungaling ako kanina. Ang sinasabi ko lang hindi ko kayang gawin na patigilan ng bit. It is alive. Humihinga. Gumagalaw. Hen yung gunggong si Salvador na naimbento niya ang pinakamatalinong paraan para maitago ang baho niya. Nagsisilbi lang na storage box ng cellar. But this body keeps his deepest secret. I'm sorry. Kailangan nating humanap ng ibang paraan para mabuksan ang cellar. Ayoko nang pumatay mga dude. I'm a badass geek. Weirdo hacker. But to kill? Nope. May iba ka bang option? Tanong niya kay Nitos. Muli silang tiningnan ni Nitos. There is something that is connected to the body that signals to the cellar. It is something that was put on the chest. Iyon ang nagmamonitor sa heartbeat niya. That thing is the trigger. Sa oras tumigil ang pagdibok ng puso niya, magdadala yun ng signal at automatically mabubuksan ang cellar. Kailangan nating mahanap ang trigger. Ani Rio. Tinignan niya ang kaibigan at muling tinignan ng monitor. Saka tumalikod at kinuha ang kanyang armas. Anong location ng trigger, weirdo? Tanong niya habang naghahandang umalis. Ano? Sigurado ba kayo? Kung gusto niyo talaga mabuksan ang cellar, ibig sabihin din ay kailangan niyo siyang patayin. Gulat na bulalas ni Nitos. Ako na bahala doon. Where's the location? Sagot niya. Ani Nitos. Actually, may napipick up akong encrypted wireless frequency na malapit lang. And? Hindi na niya napigilang mainip. Muli niyang nilingon si Nitos. Napipilitan naman itong muling humarap sa computer nito. I'm locating. Society. Ano? Puno ng pagtataka niyang tanong nang lingunin muli si Nitos. Hindi kaagad ito nakasagot. Nakaramdam ng kakaibang panganib si Neb. Nitos. Agap ni Rio. Sabihin mo na lang ang dapat mong sabihin. Tinitigan siya ni Nitos. It's the tracker that we put on, Emily. Yun ang naging guide ko para malocate ang trigger. Hindi magawang kumilos ni Neb. Natigil na ang kanyang ginagawa dahil sa sinabing impormasyon ni Nitos. Heartbeat, trigger, cellar, female anatomy. Paulit-ulit iyong binanggit na utak ni Neb. Iisang tao lamang naman ang naisip niyang maaaring tumugma sa mga sinabi ni Nitos. Si Emily. At hawak ng society si Emily. Neb. Lumapit si Rio. Okay ka lang? Hindi siya kumilos. Pakiramdam niya ay natulos na siya sa kanyang kinatatayuan. Pinipilit niyang maging lohikal at kalmahin ang sarili, ngunit hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay masisira niya ang lahat ng naroon, anumang oras. Pumikit siya. I never thought any of this, Rio. Halos pabulong niyang sabi sa kaibigan. Unti-unti nang bumilis ang tibok ng puso niya. Neb, kalma. Ang mahalaga ay alam na natin ngayon kung bakit gustong makuha ng society si Emily. We made the right decision. We saved her. Sagot ni Rio. Hinawakan ito ng mariinang balikat niya. Hindi mo naiintindihan. Puno ng bigat niyang sabi.
It's mission failed, Agent Mecker. May ibang paraan. Nitos is doing everything right. Nitos? Ani Rio. Iniangat niya ang isang balikat upang tanggalin ang kamay ng kaibigan. Lalabas muna ako. Neb. Tawag ni Rio, ngunit hindi na niya iyon pinansin. Tuloy-tuloy siyang lumabas ng headquarters. Kasing lamig ng kwartong iyon ang nais maging kalooban ni Emily. Nakatayo siya sa gitna ng kwadradong kwartong salamin. Walang ibang gamit na naroon. May bakal na upuan sa gilid, nakadikit ay isang gripo. Pangalawang araw na niya sa lugar na yon. Doon siya dinala ni Arkin Valderrama, sa headquarter ng New Society, sa baluarte ng masasamang tao. Kung nananahan ng pinakamasamang taong nakilala niya, nakasuot siya ng puting bestida at dapat ay nagdiriwang siya. Sila ni Neb. It was their wedding anniversary. Ang araw na nangako sila sa isa't isa. Nangakong magmamahalan hanggang sa dulo ng walang hanggan. It sounded so romantic if it was settled in different circumstances. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi normal ang naging takbo ng buhay nila ni Neb. Happy anniversary! Sabi niya habang hawak ang wedding ring niya. Saka tumulo ang kanyang luha. Isa lamang ang pinangarap ni Emily sa buong buhay niya. Ang magmahal at magkaroon ng masayang pamilya. Dahil hindi niya naranasan iyon sa kanyang mga magulang. Maaaring pinalaki siya ng isang buong pamilya, ngunit dala rin naman ng pamilyang yun ang lihim ng pagkatao niya. That made her life a big lie, na parang naroon lamang siya upang maging tauhan. Instrumento. Walang nakalaang kaligayahan. Pinaniwalaan niya ang kanyang ama. Hinayaan niyang buhayin siya sa isang paniniwalang siya ang magbabago sa mundo. He made her accept her destiny, na hindi tulad ng iba, natatangi siya. Na siya ang magdadala ang pinakamahalagang posisyon na gugustuhin ng kahit na sinong nilalang. He made her felt superior, na mahalaga ang buhay niya, ang kanyang bawat hininga. Ngunit sa huli, siya lamang din ang uuwing luhaan. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang makarinig ng pagbukas ng pintong bakal. Nalingon niya ang bahagi ng malawak na lugar na yon kung saan naroon ang maliit na kwartong kanyang kinalalagyan. Dumating na ang taong kung siya ang papipiliin ay nanaisin pa niyang mawala na lang sa mundong ibabaw. Arkin told me about the cellar. Pagbungad na sabi ng lalaki. Prominenteng tinignan ng lalaki. Hindi ito nalalayo ng edad kay Uncle Raul. Makisig tingnan sa suot nitong business suit. Si Wesley Valderrama. At hindi niya nagustuhan ang ginawa mo. Dagdag nito nang hindi siya sumagot. Ibibigay niya ako sa kanila. Sagot niya. Tumangutango ito. Point taken. Nag-iwas siya ng tingin. I'm sorry about this glass room. Standard protocol. Alam mo naman sa society. All rules should be followed. And besides, hindi nagustuhan ni Arkin ang ginawa mo. Anang mababa, ngunit tila kay tulis na tinig ng lalaki. Delikadong ginawa mo, Emily. At dinagdagan mo pa ang trabaho ko ngayon. Kailangan ko pa ngayong bawiin ang cellar. Hindi nila mabubuksan yon kahit nakuha pa nila. They don't have me. Yeah, pero dati silang society. They can dig for answer and ways. Hindi siya tumugon. How was your heart? Narinig niyang tanong kalaunan. Napilitan siyang lingunin ng kausap. Okay naman. Nakita niyang muli ang pamilyar na pagtango bilang pagsang-ayon. So, your pacemaker is good in doing its job? What now? Tanong niya upang matigil na ang paligoy-ligoy nila. Malinaw sa kanyang dahilan kung bakit buhay pa siya. At alam ni Wesley ang totoong dahilan kung bakit niya inihagis kay Neb ang cellar. Iyon ay upang manatili siyang buhay. Dahil kung pareho sila ng cellar na napunta sa kamay ng masamang taong kaharap niya, marahil ay hindi na siya makikita ni Neb na humihinga. Your safety is my priority, my sweetheart. Ginawa ko tong lahat para sa'yo, para sa atin. Sinungaling! Gustong-gustong isigaw ni Emily, ngunit pinilit niyang manahimik. Wala dapat mahalata si Wesley na hindi siya binago ng operasyong ginawa sa kanya ng Uncle Raul. Na hindi niya susundin ng anumang gusto nitong gawin. Gusto ko munang magpahinga. Kulang sa emosyon niyang sabi. Ikaw masusunod. Oh, by the way, I wanna show you something. Baka kapag nakita ko to maintindihan mong hindi ako dapat ginagago. Sabi nito sabay ngiting nanunuya. Tumalikod na ito at biglang lumiwanag sa loob ng harap niya
at lumantad ang isang hologram. At ganoon na lang ang tila pagbaliktad ng sikmura niya nang makitang isang eksena ng pagpaslang. Napatakbo tuloy siya sa sink at tuluyang naduwal na makilalang ang pamilya Almogera ang walang awang pinaslang. Wala na siyang nagawa kundi lumuha na lang. Tunog ng kanyang cellphone ang nagpaabala kay Neb. Kasalukuyan niyang kausap si Nitos tungkol sa paghahanap ng eksaktong lokasyon ng kinaroroonan ni Emily. Alam nilang wala na sa society ang kanyang asawa. Alam na alam ni Wesley na kabisado nila ang society at magagawa nilang pasukin ng gusali na walang kahirap-hirap. Hello? Sagot niya sa kung sino mang nasa kabilang linya. Neb. Anang pamilyar na tinig. Uncle? Gulat at puno ng pagtataka niyang sagot nang makilala ang boses ni Uncle Raul. I need your help. Lalo siyang nagulat at nalito. Kaagad naman siyang lumapit kay Nitos at sumenyas na itrack ang pag-uusap nila. Kaagad naman naintindihan ni Nitos ang ginawa niya kaya mabilis na kumilos. Nasaan kayo? May pag-aalala niyang tanong. Base sa tinig ni Uncle Raul ay tila natatakot at natataranta ito. San Andres, wag kita tayo. Kailangan ko ng tulong mo. Sagot sa kabilang linya. Tinignan niya ang monitor ni Nitos upang alamin ang progress ng pag-track sa lokasyon. Kaagad naman nilang nalaman ang mismong lugar. Ngunit humingi pa si Nitos ng dagdag oras upang magbigay ng coordinates. Nasaan si Ellie, Uncle? Alam mo kung nasan siya and we need to save her. Sagot ni Raul. Hindi napigilan ni Neb na makaramdam ng inis sa kausap. Hindi rin niya magawang paniwalaan sa mga sinabi nito. Muli siyang napatingin kay Nitos na nag-thumbs up sa kanya. I'm coming 15 minutes. Sabi niya at tinapos ang pag-uusap nila. Kaagad siyang nakipag-usap muli kina Nitos at kasama si Dax ay pinuntahan nila ang tiyuhin ng kanyang asawa. Start talking. Walang kang ngiting-ngiting sabi ni Neb kay Uncle Raul nang makapasok siya sa kwarto kung saan nila ininterrogate ang doktor. It was a makeshift room. Tinanggal lamang nila ang kamang dati nang nakalagay at pinalitan ng metal na mesa at upuan. Kinabitan ng mga CCTV ni Nitos ang kwarto, pati ang audio upang marinig ang magiging usapan nila. Nang lumo si Neb kahit paano nang makita ang hitsura ni Uncle Raul nang puntahan niya ito sa pinagtataguan nito. Matindi ang paghihirap na ginawa sa tiyuhin ng kanyang asawa. At hindi maikakailang, hindi naging madali ang ginawa nito upang makatakas. Bugbog na bugbog ang buong mukha nito at pulos bakas ng dugo ang suot na puting polo. Hirap din itong kumilos. Ikaw lang ang makakapagligtas kay Ellie, Neb. Anong kinalaman mo sa brainchild o sa society? Tanong niya. Enough. Ayoko mag-aksaya ng oras. Maaring nanganganib na ang buhay ni Ellie sa mga oras na to. Just tell me what you know and who you really are. At tanging impormasyon na lang na hawak niyo ang pumipigil sa akin na saktan kayo. May the heaven forgive me if I break your fucking neck for ruining my wife's life. Dire-diretso ang agap ni Neb. Natahimik ang doktor. Nagbaba ito ng tingin at halatang napahiya. Saan nila dinala si Ellie? Nagtanong siyang muli. Nagangat naman ang tingin si Raul. Patawarin mo ako. Kayo ng asawa mo sa ginawa kong paglilihim sa buong katotohanan. Ginawa ko lamang lahat dahil gustong protektahan ang pamilya ko. Itinago ko ang lahat dahil kontrolado ni Dante ang buhay ko. At buong akala ko ay maililigtas ko sila kung susundin ko siya. Pero nagkamali ako. Walang kasing sama si Dante. Such a monster raving evil on this world. Hindi kumibo si Neb. Kahit pa nakita niyang nangilid ang luha ni Raul. Aaminin niya, ramdam niya ang pagsisisi at sinseridad sa tinig ng kausap niya. Ngunit kailangan mangibabaw ang pag-iingat. Hindi nila alam kung ano talaga ang pakay nito sa kanila. Huwag na nating pahabain ang usapang ito. What do you want in return? Aniya. Emily's life. Mabilis na sagot ng doktor. Nanliit ang mga mata niya dahil sa disgusto. Wala siyang panahong makipagbulahan sa mga oras na yon. Nauubos ng pasensya ko. Saan niya? Neb, give him time kung yun ang kailangan. Narinig niyang sabi ni Rio. Nagbuntong hininga siya saka sumandal. My family is dead, Neb. Sa tingin mo ay may gugustuhin pa ako maliban sa buhay ng pamangkin ko? Then tell me everything. Damn it. Hindi na nakapagpigil si Neb. Lumakas na ang tinig niya at hinampas na ang ibabaw ng mesa.
Kumalat ang ingay sa buong kwarto. Ngunit kaagad ninyang napagtanto ang kanyang inasal. Kaya huminga siya ng malalim upang kalmahin ang sarili. I'm very sorry for your loss. Tita Dayan and the Twinner family to me too. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kanila. I am devastated myself. At mahirap tanggapin na kailangan mangyari sa atin ang lahat ng to. But what I need from you is very important. Ikinalulungkot ko rin ang nangyari sa kapatid mo. Saad ni Raul at tumitig sa kanya. You knew it all the while. Mukhang malaki ang kinalaman mo sa lahat ng to. Sabi niya kasabay ng pagbulusok ng sama ng loob nang maalala si Naya o si Diana para sa kanila. Kitang-kita niya ang pagbuntong hininga nito. Saka muli siyang tiningnan. Kaya ganoon din ang ginawa niya. Hindi lang basta peacemaker ang nasa dibdib ni Emily. Lihim na nagngit-ngit si Neb. Alam na namin tungkol dyan. Nasa amin ang cellar. We have studied it. At tama ang hinala ko sa simula pa lamang. Hindi ka dapat pinagkakatiwalaan. Relief ang nasalamin niya sa mukha ni Uncle Raul sa sinabi niya. Tila ganoon ang nais nitong mangyari. Hindi nila maaaring galawin ng pamangkin ko kung ganon. The good thing is, she's still alive. At mananatiling ganoon hanggang mabawi niyo siya. Saad nito. Good thing? Is what you did to my wife a good thing? Puno ng pangungot siya niyang agap. Muling natahimik si Uncle Raul. Tila nasapul niya ang konsensya nito. Anong laman ng cellar? Muli niyang tanong. NER 821, the whole project, the virus itself. Kumunot ang noo niya. Tila yata hindi iyon ang alam nila. Napaisip siya at sigurado siyang nagulat din ang mga kasama niyang nakikinig sa usapan nila. Ipaliwanag niyo. Aniya, muling nagbugan ng hangin si Uncle Raul. NER 821 is my original concept. It was my thesis. Pero ninako sa akin ni Dante noong nasa para-world kami. Scientist pa ako noon. Hindi pa pinakialaman ni Dante ang pagkatao ko. Buhay pa noon ang totoong ako. Ikaw ba si Dr. Michael Sandoval?